Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Sara Diskaya, bistado sa Senado. Ginawa pang sinungaling ang taong bayan. Matapos madawit sa kaliwat kanang kabalbalan itong si Sara Diskaya, lalo na ang mga ghost project nila, abay tila ginawa pang sinungaling ang media at taong bayan na sinisiraan lang siya. Kaya naman tinanggalan ng maskara itong reyna ng ghost project. Samantala, isang ahensya ng gobyerno kakontsaba di umano ng mga kontraktor. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Kaya naman mga kaibigan, narito sabay-sabay nating panoorin at bigyan reaksyon itong matinding palusot. Itong sinasabi natin na reyna ng ghost project. Ito isa sa mga nakikita natin nagiging problema natin dito, Your Honor, Mr. President. Now, all of this, ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya. And Mrs. Diskaya is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung mga napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Magandang tanong yan, ha? Good morning po. Bilyon po. Opo, kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat ng araw. At tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Grabe mga kaibigan, ginawa pa tayong sinungaling nitong si Sara Diskaya, pati yung mga media. Ito yung sinasabi niya mga kaibigan na, para sa context lang. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Yan yun mga kaibigan, yung sinasabi ni Sara Diskaya na splice video, edited lang. Ang context nito mga kaibigan, tinatanong sa kanya kung paano ba siya naging bilyonaryo. Ano yung gateway para maging bilyonarya siya. Siya naman yung sumagot mga kaibigan, di ba? DPWH. Tapos sasabihin niya, in-splice lang, in-edit. Kapal na mukha talaga, So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Yeah, if I may, with the with the permission of the chairman, Senator President Potter. Ma'am Sara, Palusot talaga no? ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Namamontrata rin pero siya? yes po, Namamontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU. And then ako, I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a Wow. doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa TPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my
turn comes already. Thank you, Mr. Chairman. Then I think we have to put a limit muna, sir. Kasi medyo gusto nang magtanong Sige. yung iba. Sige, Makakabalik ka naman, boss. I'll try to wind up for a while. Yes. Marami pa po akong tanong eh. My point here is that I want to amend the law creating the PICAB. Kailangan lagyan ng mas matinding power, mas maraming koordinasyon at coordinate sa DPWH, hindi lang sa DTI. So my line of questioning is towards that. Kung ano mga naging performance nyo, ang ginagawa ninyo, paano kayo paano yung dinidisqualify, paano yung license ninyo. I heard you have 45,000 accredited contractors nationwide. Mambigat eh. Tapos, ang sabi niyo, maliit na kumpanya kayo. Maliit na agency lang kayo. Tatlo yung board member nyo. Yung dalawang board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Dakay? Yes, Your Honor. I am aware. In fact, EGB has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of the So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige. Let me just re-emphasize. Narang. Lahat po dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Pagkatapos pag may time tayo, balikan po natin ang bawat isa. Senator Tulfo. Grabe mga kaibigan, no? Bakit ganun? Dapat hinayaan muna ni Marcoleta na sagutin yung tanong ni Senator Soto, di ba? Bakit ganun pag nadadawit yung pangalan ng amo niya, ng mga Duterte? Abay biglang pasok no? Gets naman natin lahat mga kaibigan itong si Marcoleta. Siya yung chairman dito, pero grabe. Kaya ka sinasabihan na protector ng mga ng mga Duterte. Tulad na lamang ngayon mga kaibigan, yung issue niya patungkol kay Senator Kiko at sa Senator Lacson, di ba? Parang feeling ni Marcoleta nasasapawan siya pagdating dito sa pag-iimbestiga ng flood control project, di ba? Si Senator Kiko, sinasabi niya na kailangan sana may third party na mag-iimbestiga para hindi mahaluan ng mga pagkabayas. Kasi nga naman, congressman tsaka senador, sangkot dito sa kabalbalan dito, tapos sila din yung mag-iimbestiga. O, di ba? Tapos yung mga nadadawit pa dito, mga tropa ng mga Duterte. Tapos kay Senator Lacson naman, ang issue mo pa-epal si Senator Lacson. Ano yan, nasasapawang ka? Grabe naman tong si Marcoleta, Thank you, Mr. Chair. For PICAB, kay Engineer Dakay. Alam nyo, Engineer Dakay, kung gugustuhin, may pamamaraan. It says in Section 29, Republic Act number 4566, pwede po kayo mag-imbestiga at gumawa po ng aksyon, suspension, revocation of license kung meron po mga report. Tama po? Yes, Your Honor. Alright. So, nasa inyong kamay kung pwede nyong i-revoke. Hindi po ba kayo nag-iimbestiga na maaring yung ilang mga tao ninyo ay naareglo at nababayaran kaya bigay na lang na lisensya? Take the case po dito sa Diskaya. 3 na po ang kumpanya, isa lang may-ari. Pag na-blacklisted, apply. So, ibig sabihin po ba kung may kumpanya ako, mabablacklist, gagamit lang ako ng ibang pangalan, mag-a-apply ako, pwede na naman. And then I can apply again, same project or same agency, kahit na na-blacklist ako ng DPWH. Ganun po ba? You tell me. No, Your Honor. PICAB is also a quasi-judicial body. And we do a lot of investigations, and we also resolve a lot of cases. Investigation siguro sa mga maliliit, pero kapag mga malalaki na kagaya nito, wala ho kami naririnig. Bakit 15 po sila na nagkunsabahan, binulsa yung pera ng bayan, 1.3 trillion, wala tayong narinig. Ngayon, nandito kayo, nagpapaliwanag, sasabihin nyo, meron kayong quasi-judicial. Nasaan yung quasi-judicial? Bakit yung pinayagan nangyari? 2022 hanggang 2025, 3 years, engineer. Wala kayong ginawa, hindi nyo kinansela yan. Isang kumpanya, tatlo pa. Yung isang may-ari. Wala kayong ginawa. Ngayon, pinapakita yung sa amin dito na meron kayong ganito, meron kayong nasaan yun sinasabi mo? 3 years. I understand very well your concerns, Your Honor, and I appreciate that very much. However, PICAB does not play any part in the implementation of
the project. I'm not saying part of the implementation, yung pag-apply lang at engineer ng license. Kasi pag na-blacklist yung, gano'n naman ho, hindi nyo ba alam na gano'n ang kalakaran ngayon? Or you don't have any idea na pag na-blacklist itong kumpanya na ito, gagamit ng ibang kumpanya o magbubukas ng ibang kumpanya. Alam nyo ho ba yun? Hindi. You know that, right? We hear that every now and then, Your You Honor. hear that, but you don't investigate. Na pag na-blacklist ng DPWH o ng kung anong ehensya, papalit ng pangalan or tatayo ng pangalan para makapasok ulit. Actually, Your Honor, when a company is blacklisted by any government agency, then we actually suspend their licenses. Well, hindi ko maintindihan na engineer, wala naman po na suspend sa 15 na yan eh, di po ba? Wala ho kayo, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan kayo, hindi nyo alam trabaho o natapala lahat ng mga mata ninyo ng salapi. Kaya ho ganon. Balikan kita mamaya, Mr. Chair. I'd like to go to direct this question to Ms. Zara Diskaya. So ma'am, nung mablacklist po isang kumpanya nyo, ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali kaya dumami ang kumpanya nyo? Or kaya kayo nag-apply ng mga lisensya dito sa PICAB ay para may maparentahan po kayo na mga lisensya po ninyo? Kasi napakadami po, Ms. Diskaya, yung inyong proyekto kung saan-saan na, abay, daig nyo pa yung gobyerno. Imposible naman ho, yung equipment nyo rito, may equipment kayo dito, napakadami yung equipment. Tama po yung sinasabi ni Senator Tito Soto, na sa isang lugar, napakadami yung equipment, sa iba't ibang lugar. So, ano ang purpose na napakaraming kumpanya? What is that? Sir po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So I am directly lang with Alpha and Omega. Talaga ba? Vested. Interjection, Mr. Chair, with the permission of Senator Erwin. Go ahead. Sinungaling. Go ahead. Salamat, Mr. Chair at Senator Erwin. Actually, when my time comes to question, ma'am, Ms. Diskaya, hindi lang po isa, hindi lang po 3 kumpanya tulad ng sinabi ni Senator Erwin. 9 na kumpanya ang ipapakonfirm ko sa inyo na actually, kayo pa rin po ang may-ari. Salamat po, Senator Erwin, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. I will just reserve some of my questions later to give way to the other senators here. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Tama. Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the permission, you haven't completely divested Antindi, no? all your interest in that Before we particular company. continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Dapat tanong nyo din kung kailan umalis si Sara Diskaya dyan sa mga nasabing kumpanya na yan, di ba? Baka umalis lang yan, kahapon lang eh, di ba mga kaibigan? Lalo na nung pumutok yung issue regarding nga dito sa mga kabalbalan, sa mga flood control project. Oh. So you didn't divest totally. You're still the CFO according to you. According to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Wala na po ako. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon niyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Ganun din. Kayo pa rin yan. Grabe. Correct? Anyway, can I give my opening statement Okay. before I... Go ahead. I'll just my next round of questions later para to give way to our pro tempore. Ikaw na. Well mga kaibigan, dito pa lang talagang bistado malala na dito si Sara Diskaya, di ba? Itong mga kumpanya na to, sinasabi niya na umalis na siya dito, wala na siyang pakialam dito, hindi na siya nagmamanage. Pero kung titignan niyo mga kaibigan sa internal nun, sino ba yung beneficiary niyan? Siya lang din mga kaibigan. Siya at ang kanyang pamilya.
Dahil nga dito pa lang, inamin niya mismo mga kaibigan, di ba? Na ipinangalan niya sa kamag-anak ng kanyang asawa. Paano pa yung mga iba pa? Kaya abangan natin yan mga kaibigan. Tapos sabi pa ni Sara Diskaya mga kaibigan, sa loob ng 23 years, ay naniniwala siya na pwede silang kumita ng ganong kalaki, bilyon-bilyon. Huwag mo kaming gawing tanga. Ikaw na nga yung nagsabi, di ba? Na yumaman ka dahil sa DPWH. Tapos, napakasinungaling mo, sasabihin mo na in-splice lang yan. Samantalang kitang-kita naman doon sa ebidensya. Samantalang galing mismo sa bunganga mo yung pag-amin. Hindi kami nagsabi niyan. Ikaw lang din at ikaw. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ang mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.